What's up guys? Kumusta kayo? It's me again, Joseph Kate. So for today's video guys, let's talk about OTP or one-time PIN. Ano nga ba yung ibig sabihin ng OTP or one-time PIN sa SSS at saka sa banking matters like sa BDO, BPI, S2S, China Bank, Metro Bank, and any e-wallets at the same time all banking services. Kasi naririnig natin yung OTP guys. Ano nga ba yung purpose? At saka bakit nga ba mahalaga ang OTP na hindi nyo dapat sinishare sa iba? Lalo-lalo na diba sa GCash kapag nag-transact kayo, never share your one-time PIN. If you requested ganito ganyan, never share your OTP. So bakit nga ba hindi dapat natin sinishare yung OTP or one-time PIN? Pero bago yun, nais muna kitang imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kung bago ka pa lang kasi marami pa po akong isi-share ng mga tutorials, knowledge, and experience of mine in the future. Kaya naman huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo lagi sa mga vlogs na i-upload ko. Yun lang po at sobrang maraming salamat po. So first thing first guys, I would like you to understand what do you mean by OTP or one-time PIN. A one-time PIN, OTP, is a temporary, unique code that is valid for a single login session or transactions. Single login sessions or transactions. So, ibig sabihin, and every time na mag-login kayo sa account nyo or mag-perform kayo ng transactions, kapag nag-login kayo sa account nyo, like sa SSS or di kayo sa banking matters, like sa online banking, or di kayo nag-transfer kayo ng pera, may OTP na sinasabi which is single login sessions or transactions. So, bawat transaction guys, login man yan or mag-fund transfer kayo, may OTP na sinasabi which is isang beses nyo lang siya pwede magamit. Iba-iba yung numbers or digits na dumarating doon. Like for example, kapag mali yung OTP na nalagay nyo, magiging invalid yun at hindi tatanggapin yung transaction nyo. It's because one-time PIN or OTP from the word itself, one-time PIN. Isang beses lang siya kasi the process is for verification process. It is important for security purposes. Para, like for example, di ba, may mobile number kayo na nakalink sa lahat ng accounts ninyo. Sa SSS man yan, sa PhilHealth, sa Bangko, or sa BDO, BPI, S2S, may mobile number na nakalink doon which is patunay na ikaw talaga yung nagmamay-ari ng account na yun. It's because ikaw yung may hawak ng mobile number na yun. So, crucial part guys is kapag nag-apply kayo ng credit card o di kayo nag-open kayo ng account sa SSS, sa Bangko, dapat na-access ninyo yung ilalagay ninyong mobile number. Kasi doon darating yung sinasabing OTP or one-time PIN para ma-validate or mapatunayan na ikaw yung nagmamay-ari ng account na yun. So nakalagay dito, it is a security feature often used in two-factor authentication to verify your identity tulad ng sabi ko. Even if someone has stolen your password because it requires both something you know, your password, and something you have, your phone or authenticator app. So, to gain access. Ibig sabihin kapag nalaman man ng iba yung password or login details ninyo, hindi sila makaka-login kasi wala sa kanila yung mobile number. Kasi doon darating yung OTP which means one-time PIN as verification process to prove na ikaw yung nag-a-access ng account ninyo. So, hindi si ikaw yung nag-access nun kasi wala sa kanya yung mobile number na kung saan dumating yung OTP, hindi niya pa rin ma-access yung account na yun. It's because protected siya ng OTP or one-time PIN. OTPs are typically sent via SMS, email, or an authentication app and expire after a short period, usually a few minutes. Ibig sabihin guys, mabilis lang to mag-expire yung binigay na 4 digits or 6 digits right after the transactions guys. Minutes lang yan, 5 minutes pinakamatagal mag-expire na yun at kailangan nyo ulit mag-generate ng new OTP para ma-validate yung transactions ninyo. Key features of a one-time PIN, single use. The code can only be used one time before it expires. So, ibig sabihin, isang beses nyo lang siya magagamit. Pag na-input nyo na yon, hindi nyo na magagamit sa next login or next fund transfer ninyo. Time sensitive. It remains valid for every short period, such as 5 minutes to prevent interception. So, tulad na sabi ko, 5 minutes yung pinakamatagal na validity ng one-time
PIN. Verifies identity. It provides an extra layer of security to confirm that the person logging in is actually you. So, since ikaw yung nagmamay-ari ng mobile number na yon, doon dumating yung OTP, so it proves na sa'yo talaga yung account na yon. Kaya naman ingatan ninyo guys, yung SIM card o yung mobile number na nakalink sa bank accounts ninyo or any accounts like sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, etc. and anything. Kahit anong account yan, kasi crucial part yun na kailangan pangalagaan ninyo yung mobile number na yun. Kasi yun yung extra layer protection ninyo para maprotektahan yung account ninyo. Lalo-lalo na kapag nata-transfer kayo ng pera sa bank account ninyo. Delivered through different methods. OTPs can be sent to you through text messages, email, or generated by an authenticator app on your phone. Used for two-factor authentication, it is often used as a second step in a login process after you enter your username and static password. So, ito ay nagsisilbing authentication process. When we say authentication, patunay na ikaw talaga yung nagmamay-ari ng account na yun. So ito guys, bakit nga ba importante yung OTP? Bakit nga ba hindi nyo dapat ito sinishare sa iba? Ganito kasi yan guys. OTP, as I have just mentioned while ago, is an extra layer protection to your accounts. Ibig sabihin, kapag may dumating na OTP sa inyo, especially kapag bank transactions yan, nagta-transfer ng pera, yan ay crucial part na dapat i-disregard ninyo yung text message na yon kapag wala naman kayong transactions na ginagawa. It's because your account is being compromised. So ngayon, ang dapat nyong gawin kapag alam ninyo kung ano yung dumating, like for example sa BDO Online, sa East-West Banking Online, sa BPI Online, ibig sabihin dapat mag-change password agad kayo guys kasi compromised yung account ninyo. May ibang tao na nakakaalam ng login details ninyo sa banking application or di kaya sa account ninyo sa SSS, sa PhilHealth or iba pang importanteng account na kinakailangan yung protektahan. It's because crucial part yan talaga guys na dapat pangalagaan ninyo yung login details at saka yung OTP. Ngayon, kung may mga tumatawag, sinasabi mag-upgrade ng credit card, ngayon sasabihin, ay ma'am, may darating pong 4 digits PIN or di kaya 6 digits PIN sa mobile number ninyo, wag na wag niyong ibibigay. Kasi when we say OTP, it is one-time PIN. So kapag binigay ninyo yun guys at tumawag sa inyo, tinatrabaho na nila na ma-transfer yung pera doon sa ibang account mula sa account ninyo. So kapag dumating yung OTP sa'yo at binigay mo sa tumatawag na yun, makukuha yung pera sa account ninyo or ma-access nila yung account. Kaya naman dapat nyo talang pagkaingatan na yung OTP is important matter siya na hindi dapat siya binabalandra, hindi lang siya binabasta-basta na ganun lang. Kasi extra layer protection yan guys to prove na ikaw yung nag-access sa account na yon. Ngayon kung naibigay mo sa ibang tao, delikado yun. Ma-access nila yung account or di kaya magiging successful yung pag-fund transfer ng pera mula sa account mo. So one thing you should understand is to always check your link mobile number para makareceive kayo ng OTP kasi importante talaga yung OTP para ma-validate yung bawat transactions nyo, login man yan or fund transfer mula sa bank accounts ninyo or sa mga tulad nga ng sabi ko sa SSS, sa PhilHealth, ganyan. So sana guys na-clear ko yun sa inyo. So I think that's all for now. So sana may na-share ako. Don't forget to subscribe for more videos. It's me again, Joseph Kate, that says we don't have cash because we go for cashless transactions. Bye-bye!